Dios nagaganoy ka nato nining dapitan. He's drawing us aron nga mahimong muhantong diha kaniya. Kung kamoy pangutan-on, kung may mga tao nga wa kasabot og simba, o pangutan-on mo, sa maituyo nato nganong magsimba manggita, makahatag ba kaglawong nga rason? Kung sa maituyo, anong magsimba manggita? Kinahanglan yun. Kaya kini ra ba igsuon ang simba sa kadaghanan karon? Sa kadaghanan karon, dili na kinahanglan. Dili na siya essential, optional. Pwede na nga dili. Kay atong pandemic igsuon, daghan magyawala. Pero naningkamot yung tagpaagi igsuon nga magtigom, di ba? Bisan pa man sa palaon nato, pero atong labaw nga gituman ang Dios kaysa tao. Kaya ato pong panahon na sa pandemic, kung nahinumdum ta, naimbento yun ang mga online fellowship, o niya naimbento sa ang mga virtual meeting, Zoom meeting, chat, email, message. Kaya wala may option. Labi na naka sa higpit nga location nga gibantayan gyud ang simbahan nga dili gyud matiguman. So tungod adto, mao na lang to'y alternative na to sa uban sa kaya ang mga minor below 18 o above o ang mga senior di man makagawas. So online. Pero igsuon, dili to siya ingon nga replacement, complement lang to. Na tungod sa kaanad adtong panahon na sa pandemic ang nahitabo. Nahimo na natong replacement ang pagtanaw o wali. Maminaw tag mga wali o muday diha sa atong mga PC, computer, but that is not a replacement. Kahit ang online fellowship, alternative na lang to. Pero ang importante yun, ang physical nga fellowship sa simbahan. Doon ako'y napangutana, Sister, kumusta man? Magkakasimba lagi. Lagi, Pastor. Pero naminaw magpugwali ni mo diha sa YouTube. Igsuon, sultihan ko ikaw. Ang pagtambo, pagtanaw diha sa YouTube, dito mo ay puli sa atong simba. Nakaingon ko, pantogra. Ang uban di naman imba. Kaya nga no, mutanaw naman sila sa YouTube sa atong wali. At nga naman nila. Pero igsuon, sultihan ko ikaw, ha? Ayaw ka suko. Inay mo takad, ayaw ka suko. Tambag inigsuon, wala gipuli sa physical nga fellowship. Nasabtan na ko, lisod yun kayo imong schedule, hectic ang imong schedule sa inyong opisina, grabe yun ang trabaho, o niya dahil kapoy na kaayo, layo pag-ilang ninyo, okay, nasabtan ko na, pero makaigsonan, ambot ang Diyos, nakasabot pagkaan. No? Kaya sugo man niya, diya sa Salmo 133, alingon siya, pagka maayo o pagka anindot kung ang katawan sa Diyos magpuyo nga may panaghiusa. Behold how good and pleasant it is when brothers dwell together in unity. When this will happen? Through our church fellowship. We come together, unite our hearts and spirit, physically and spiritually, to worship God. Amen? Kaya pag-ingon nga, kining simbahon ta Diyos, ang Diyos Espiritu sa kamatuoran, ang uban, na misinterpret ang bersikulo. Ang Espiritu ramay ni ani, panto ra din ato kakakita, kaya hindi naman niya yung Espiritu. Ang problema lang, di nato maistorya ang yung Espiritu.
Di naman mo manigo. Di ba? So wala nga, balansiho na to og sabot ka ng simbaha ang Diyos sa Espiritu o sa kamatuoran, wa magpasabot, Espiritu na lang imong ipani, dalha ang lawas. Amen? Dalha ang lawas, kay ang lawas o ang Espiritu mag-uban pagdawat sa panalangin. Amen? Ang panalangin sa pakiguban, ang panalangin nga kita mag-usa, kay ingon diha ang Bible, good and pleasant, pagkamaayo o pagkanindot. Ang Diyos yung nag-ingon, ha? Inspired by the Holy Spirit, si David nag-ingon, pagkamaayo ba gid tanaw. Kung ang tanan matag-usa na to, nagdala ka sa Espiritu sa Diyos o kinaiyahan sa Diyos o managiusa magtigumta, nakaingon na Diyos, pagkanindot tanaw sa akong mga anak. Amen? Way pulos pa nagkatigong o nagkalilain ang akong mga dala. Kumusta imong dala karon igsoon? Kumusta imong gidala nga kinaiyan, gidala nga pagtagan, gidala nimo nga kinaiyahan sa pagsimba? Maayo ba? Kana makaingon gid ang Dios pagkamaayo, good and pleasant. Ingon diha tus sa unang katawhan sa Dios, magpuyo nga may panagiusa, magpuyo, mag-uban, mag-fellowship. Nga naman gitawag kini makaigsunan nga good and pleasant because our harmonious and loving interaction please the Lord. Busa nga kung niya man galing tapay, busa nga ito pakita na ito ang tumaayong kinaiyahan. Di ba din na ito ipagawas? Kasagaran na ba ang tao basta magagawas sa balay, may kinaiyahan? Ginoon? Mayo mo din kinaiyahan. O di yan pagawas. Pagabot sa balay, dan hapon ang mga ginayahan balik dito. Amen? Kay alang sa Diyos, pleasant, good and pleasant, loving interactions. So, ba manggol kay grabe guys na mo mandaling simba, di kaya madagat. Di kaya onhan na lang nimo. Oh, don't you know, mga-igsunan, na kining atong harmonious and loving interactions as brothers and sisters in the Lord, makahimo ni sa Diyos na makapahiyong. God smiles when we fellowship with one another. Kanang tinuod ng fellowship, hindi lang nagtapok ta, kaon bungkag kaput ta, o kanang bungkag lapinig. Hindi ni magtapok ta, pakita na to, atong panagsunay, kanser ko nimo. O, motong itudlo ni sere nga kanang hinumduman ta kaigsoon. Nako na yung tata, hinumduman ta kaigsoon. Sa akong ampo, sa akong ganoon naman ta sa akong mga kauban kung wala dire. O, di naman mo dumdumon o naa. Di ba? Asa ka to sa kwan, tapadagon mo. So, dumdumon ni mo ang imong igsoon. Makapahiyom ang Diyos, ana. Gusto ba ni mo mapahiyom ang Diyos? Pastor, asang may verse anak nga ang Diyos mong pahiyong. Sa Numbers 6:25-26, sa New Living Translation, mauni ang gingon, may the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show His favor and give you His peace. Ang Diyos nagpahiyong nimo. Amen? Pagtagbo mong tao, imong amigo, bisan pagani o dili nimo amigo, basta mo pahiyong, murag mo gaan ang imong adlaw, di ba? O ang imong asawa, pag ulit nimo, gikas sa trabaho, kapoy kayo, pero pag ulit, paghiyong bisa, makagaan sa pagbati. Usa mga asawa ay gid mong pulis maot o muulit ang inyong bana. Kaya musabot ang iyang kakapoy. Kapoy pa na sa trabaho niya pag magpulis mautan pa ninyo, pahiyong ni po. Kamu mga anak, pahiyong po na inyong mga kanang timbayan nga, kumusta man. Kaya tibok adlaw na, naglabas sa imong uniform, naglabas sa inyong sinina, nagatiman sa balay. Pahiyong. Di naman na sa paliton sa parmasi. Wala naman na sa gasto. Pahiyong ni gani ko rin mong abal di tanaw mo sa diba? Diba? Kita yung lagos o yung panag. Makita niyo ang kahayag. Kaya nga naman sa mo pahiyong ang tao, malipay yun ka. Amen. Alam niyo, nagbalikan po kag pahiyong. Amen. Katisa ko ninyo mga bana, asawa, pag ulit sa balay, isip pahiyong galing mga. Di itong mga meeting aso ha, katong tinuod din ka pahiyong. Amen. Pahiyong ni gani.
Yung daan niya kakapoy. Maghahatag na siya o kaayuhan. Kung ang Diyos mo paliyong, ang Diyos mo panalangin. Ngayon sa isunod na verse, may the Lord smile on you and be gracious. O sa mga gracious, kanang compassionate. Magpakita siya sa iyang kaluoy kanimo. And may the Lord show His favor, magpakita siya pabor nimo o tagaan ka ni kalinaw. Tulo ang resulta sa pahiyong sa Dios na ay tulo nga mosunod. Muhatag siya o pabor, muhatag siya o kalinaw, muhatag siya o kaluoy. Gracious compassion. Amen? Amen. Kining usa sa secret sa anti-aging, pahiyong. Aron di ka dali matigulang, pahiyong gani. Di ba? Pahiyong. Tungod kay sa diya mga pahiyong talo na resulta ng mga panalangin o sa diha nga kita mag-fellowship ang Diyos magkapahiyong. Amen? And what is fellowship, by the way? The word fellowship is derived from the Greek word koinonia. Koinonia could be defined as holding something in common. Holding something in common. Sa spiritual fellowship, something, holding someone in common. That's fellowship. Holding something in common. We have common faith and we have common Lord. Maura diya ko na itong Ginoo. We have the same Lord, the same God, same baptism and same Spirit. So we can hold together. Because we are like sa science pa, homogeneous material. Pag homogeneous material po makapit yan. Pag heterogeneous, kinahanglan na gina siya o talagsaon nga banding material. And even if we consider ourselves heterogeneous, dahil naitag na taras kinayahan ng background, but the Spirit of God, the love of God binds us together to make a building for God, mahimong usa ka gambalay para sa Dios, building. So, holding someone together. Amen? Holding someone in common because of this. Na atay maurang Ginoo ha. Maurang ka imong Ginoo akong Ginoo. Maurang kita, parihara gid. Ang imong amahan ug akong amahan, parihara. Amahan sa langit, maura. So hiusa kayo kita. Fellowship denotes participative sharing and mutual encouragement. Kana pang pakilang bibitay sa usa-usa o pagtinabangay o pag-ambitay. Mao na siya makaigsunan ko ang gitawag na fellowship. Panagkatigom na to is just one element of fellowship. Nagtigom ta, nagtapok ta, pero dili tanan nagtapok ng fellowship. Ganang mga tao nga nasa merkado, nag-fellowship kayo na, nga nagtapok ra na sila. Nagkalain-lain ng tuyo, may mamaligyan, may mapalit, o na nagtanaw-tanaw na. So, ang fellowship is we have common interest, common goal, common vision, common purpose, one purpose, that is fellowship. That is true fellowship. Pusa kayo ginahanglan na ito makaigsunan na una sa tanan, before we can fellowship with each other, we must receive the Lord Jesus Christ. Kung atong dawaton si Ginoong Hesus, usara kita. Di kita magasinabot kung lain-lain ta Ginoo. Usara kita nga itong Ginoo. Amen ba? Sa laom-laom, ani magaigsunan, usa kini ka suod nga lambigit intimate spiritual communion. Communion is common in union. Okay? Literally, a fellowship, fellow in the same ship. And participative sharing in common religious commitment and spiritual community. Nakaibalo mga importante kayong fellowship. Importante kayo sa matalang magkaigsunan tungkol kay kini makadasig. Faith strengthens us like dunay kapag tukod-tukod nga dunay kahoy nga dito gyud kaatubang sa yanan sa bagyo inang nadiskubrihan ang gamot magkinuptanay o magpinugnanay para nadilig sila matumbang. Yan sa 1 Thessalonians 5:11 mag-igsunan na imong tungod niini pag dinasigay o pag tinabangay kamo sama sa inyong gihimo karon. Fellowship na kanang magdinasigay o magtinabangay.
There's something wrong in the picture usahin nato sa church nga pastor ay magdasig ug ang kita ego regular da siguro kitang tanan mo na dahil training aron makatuon kita unsa nato pag-encourage sa uban, pag-share sa pulong sa Dios, because the only material nga magamit nato pag-encourage the word of God, pulong sa Ginoo. Alang-alang pulong ni Satanas, dali kita madasig og pulong ni Satanas, pulong gid sa Ginoo. So magdinasigay magtinabangay kamo sama sa imong gihimong karon. Mao na ang fellowship nga sa matag fellowship nato dala nato makaigsunan pag-ambit ug pagdasigay sa usa-usa. Naatay dala nga mga pagdasig. Muna nga ang music team, ang young adult na sila devotional material reaching towards the goal para nga naatay dala. Kanindot bagay magkita ta nga naatay dala sa usa-usa. Muli ang papa na ay dala. Muli ang anak kong mulagka og layo na pasalubong. Muli mo abot ang mama gikan sa merkado na ay pasalubong. Di ba nindot ay makaigsunan nga doon na tayo dala. Kumusta? Kung sa may dala ni mo gano'n? Kung sigsapot, imong dala gikan sa balay. No? Kasapot ka, nasukho ka. Mga nagya. Mga di ay nga bukak yung dagway, paglaman pa lang sa asers, ganahan, tungod kay, lahat pa na itong dala. Muna nga katang, kidala-dala na itong alimayo, sa libay na sa kanal. Na may kanal sa gawas, kita mo, sa libay na dito. Kabalota mo release, para nga dilita maghimong magdala o di maayo. Ang kay ang fellowship, maunang pag-iuban, nadala ang pag-iambit, pagdasigay sa usag-usag, dala ng mga pag-iambit. Ang fellowship as a church is not something you go to, but it's a family we belong to. Kung sa man to? Kana sa igsugod pasabot nga ang simbahan dili lang ang dapat atong atuan kundi ang panimalay diin ta na belong. Diin ta sakop. And then muna ni anhita kay sakop tas panimalay sa Dios. Dili kay nitambong lang ta kay aron lang mo tambong lang sa simba. Ni anhita kaya mitigom ta inyong nga panimalay sa Diyos. Amen? Di ba ka tinawaganay man ta, igsuon, brother, sister, brother. Nga naman, panimalay man. Amen? Panimalay. Kamu na sa mga kumpanya, dahil tinawagan na yung brother, sister yan. Kamu mga teachers na dito, kamu mga inyong principal, brother principal. Di ba? Okay. Dili man na spiritual fellowship. Usa nga hinumdumi nga gipurma ka sa Dios para sa iyang pamilya. Ingon diha makaigsunan sa Efeso 2:19. Usa karon kamo mga dili-dili dili na mga lamyaw o mga taga-laing nasod, kundi mga katagilungsod nga mga katawhan sa Dios o mga sakop sa iyang pamilya. So sa ato mga kaigsunan, mga kapuso at kapamilya tayo. Amen. Kita usara na pamilya, lain na taga-pilido, pero usara ta kapamilya sa tubangan sa Ginoo. Ang benepisyo igsoon unsa? Kung ikaw dunay pambati gyud nga kapamilya tinuod nga pagkit-fellowship ang Espiritu sa Dios, makiuban nato hangtod sa kanturan. Mao man ang iyang puy-an, ang katawhan sa Dios. Di man magpuyo ang Espiritu sa Dios sa baliti, o sa kahoy, o sa lote, o sa suba. Ang puy-an sa Espiritu sa Dios, unsa? Ang katawhan sa Dios. Ang Espiritong dautan, nga nalaglag ka sa langit, sakop ni Satanas, dito nang hulog sa kahoy, ang uban mo nang hulog sa baliti, mo nang itawag, inkanto. Ang kitang tanan mga katawhan sa Dios, ipuy-an sa iyang Espiritu. Amen. O ang Espiritu sa Dios, makahimo nimo madaugon, kusganon, o makalampos. Amen. Busa nga tumuti nga dunay fellowship para puy-an ta. Kaya kung mahimong dun na makahiusa ta makaigsunan, diha makaigsunan makita nimo talansaon nga panalangin. Mabuta ta na niya. Kadua nga mga kaywa, mga benepisyo ba? Ingon nga panimalay sa Dios o pamilya sa Dios na pagdinasigay okay or encouraging one another. Sa Hebrews chapter 10 verse 25, ingon, dili kayo nato undangon ang atong nabatasan nga panagatigom sama sa gibuhat sa uban, kundi magdinasigay kita sa usag-usa.
Find someone else nga may mong kasigon. Find someone else in the congregation after service. Dili kay mga pamilya na po gatapog, pamilya na po gasilpi-silpi o group picture. Pangitan lain, nakita niyo anong dagway, wasa kauban. Find someone else, talk to them, pray for them, encourage them. That is fellowship. Maunay fellowship. Ang uban kay maglain-lain tayo, magdula ng email gawas bangko. Ayaw, this is the purpose. Kamay kini nga panahon, pahimot sige igsoon kay mabuti kayo, di na ka mo himo. Believe me. Maabot ang higayon, nga di na nato ni mahimo. Kaya ang muhari niya si Antikristo, higpit na kayo ang atong pangalangan igsoon, pugna nga sa mga dili maayong mga elemento, di na nato ni mabuhat. So, di nato ni undamon. Sa ito ba, ang fellowship o simba, di undang-undang. Kaya sama na sa bata na undang-undang ng kaon, nung sa gawas, pasmo. Niya musaka ang kabuhi sa ulo. Musaka ang kabuhi sa utok, murag lain na ang sinultian. Muna makaigsunan, ka na mga dugay ng simba, lain ang sinultian. Kabantay mo mana. Wala na may pulong sa Ginoo mo, was-was at tuman din ni Mayo. Lain ang isang sinultian ron. Kanang, ito wa simba. Istoryahan ni. Lain ni kung sinultian. Na. Spiritually. Ang ilang understanding ba? Lagi na yun. Kung di man i-atras pagkabata, na-disalign, na wala na maalay ang ilang utok sa pulong sa Ginoo. O sabi na ito yung dahon. Amen. Para di ka mabuang. Amen. Kung tulibakbak na mo rin atong sunodian ang atong pangutok, basta wala simba. Na, sultihin ko. Dahil mga tao nga dugay na wala simba, tulibakbak na yung mga prinsipyos kinabuhi. Yan nakatuig na hinta mo, magbalik-balik na niya kung sinahuna-huna. Yan naman. Panagsa naman. Napas mo, spiritual. Kung saan magkaisunan, di nato yung damon. Tingnan yung tapat. Dili nato yung damon. Dili kayo nato yung damon na natong nabatasan ng panagkatino. Kaya nga niya, kung dili kita magdinasigahin sa usag-usa, labi na kayo. Kini karong panahon na, labi na kayo. Karon na makita na to, haduol na ang pagbalik sa Ginoo. Kung saan kung nitabo magkaisunan ni, hapit na sa pagbalik sa Ginoo. Ganun nagkaingon man ng Hebreano 10:25, labi na kayo. Especially this time. Grabe na kayong baka sa kadautan karon magkaisunan. Mga bata tanggagmay, kabalo na porn, kabalo na mo open ang mga binastos. Kabalo na mo sulti ang mga binuang. Mga bata panggagmay. As 8, 9 years old. Kung sa makita niyo mga kaigsunan, naanagaling mo patay o maestra. Elementary magtingal ito, dito sa kalana. Hindi ka magtuo. Muna binawin yun si Duterte sa iya pang term, yun siya nga, atong paubsan ang age of liability. Sakto ba ito? Ang edad na manubag na sila. Kaya nga naman, naggrabe ka na utan. Ngani mo na gagasalig mo na, mga rugby boy, muhimo, mga picket ranch, ka naman, kapag naman sila na, ipabakasyon na sila sa Boys Town. Di ba sila priso, ipabakasyon na ba nito pangakon libritanan? Ang lisod po kayo, isagol sa hardcore criminals. Muna magkaigsunan, labi na kayo karon. Yung yung batasan sa tao karon. Gamay, pinalagagano yung mag-away na. Nagkabalo na mo na? Mga silingan na mo yan na. Gamay lang di kayo yung magbinarangga. At mas barangay. Yung ani kanila ang dagan sa panahon karon igsoon. Yang grabe sa karon ang mga asawa, mamiyag, bana, mamiyag, asawa. Muna makita na ito mag-igsunan, muna mga ulitaw rin sa kumpiyansa, kaya pasiguno sila o mailan sa forever. Inahanglan na itong magbinantayon, magdinasigay, labi na kayo karon nga makita na ito, nga doon lang yan, mga science. Labi na karon, nga niya patataw ay patatayo, so pahimon siya. Labon panahon sa pandemic, kabuhi, kalami na mag-inisimba. Pero pag-awan sa pandemic, na mahinuwi simba-simba. Nangaanad na. Usa pag-igsunan, labi na kayo karon. Nagkangil ang panahon, nagkalisod ang panahon, unya mo ingon ka,
Nagimada, pastor, manarbaho na kita ini. Yes, manarbaho. Pero ayaw kikalintis Ginoo. Kaya kanang trabaho, pwede na makapalayo ni Mos Ginoo. Kanang mo pag-eskwela, pwede na makapalayo ni Mos Ginoo. Mula pinagayod karon nga panahon, balansihan yung panayo. Kaya kung dili igsoon, mapasmogel ta sa espirituhan. Another beneficio sa fellowship pag-igsunan, may mga kayuhan na mabuhat sa mga tagtigong na to. Ingon sa Galacia, mag-igsunan says, dili nato palabyon. Ayaw yun palabya ang pagkuhan o maayo ngadto sa tanang mga tao, labi na gayon. Kaduhanan ng labi na gayon. Pero kining dili nato palabyon, I would like to emphasize this. Dili nato palabyon. Ayaw kay palabyon. Don't miss this opportunity when we fellowship with, truly fellowship with each other. Appeal sa small groups na diskusyon sa mga kalalakihan ng kababayan. Nga naman, nindot man yung naata sa linya, naata sa row, what importante, naata sa circle. And then, alam mo na crisis ay mong kinabuhi, ang tamang paampo sa mga hold uplet, is not share dahil sa ambuhay ko. Kaya naampoy problema. Sa mga kababayan padulong, sa atong mga brothers and sisters in the Lord. Amen. Una, right after service, di ko makatampo sa isang kung sa natigong. I'm just walking around. If there's someone na ginagapag ako, I'll be available. Okay? Nakako diyan. Kaya ano, dili na ako gusto pa lang yun. Huwag ko katultol sa inyong balay. May pa ang sapi na katultol. Ako, huwag ko katultol. Oh. Muna nga, di na ito pala yun ang pagbuhat o maayaw. Ang paampo, maayaw ba na? Oo, maayaw na. Kung sa ayaw palagya, ayaw palagya ang pagbuhat o maayaw ngadto sa tanang mga tao nga labi na gayon sa atong mga igsoon sa ato. Amen. Kinang fellowship na atong mga igsoon. Kinsa may mga igsoon sa pagto o patas ka mo? Okay. Pipilara? O ba, nakdi pa mo siyo? Ingon-ingon ko, murang mga igsoon na tos Ginoo patas ka mo. Amen. Kung muantong ka igsoon, doon ako tulubagon, doon ako kay tulubagon sa imo isig ka igsoon. That is covenant brothers. Old Testament pag-igsoon. When ang covenant brothers kanang igsoon sa pagtuo ng mga Hudiyo sa unang mga panahon, pagpasunugan ka, diyan imong trabaho, besa kung sa pagtuan ng imong igsoon. That's the covenant brotherhood ng ilang bato. Dunay malasakit. Abi niyo si Bongo rin ay malasakit center. Ang Diyos doon ay malasakit daan. Doon kay malasakit. Kung naa na ganit ay pagpakabanan sa usag-usag, tinuod tagayon na igsoon. Makadawat yung benepisyo sa diha nga ika sako sa fellowship. Busa, dili na to palagyo. Labi na gayon sa atong mga kaigsuunan, buhatan na to umaayo. Kaya dahil sa Diyos sa Psalm 133, nag-ingon sa dito mag-igsunan, kay dito gisugo sa Ginoo ang panalangin o ang kinabuhi nga walay katapusan. Manduan sa Dios ang panalangin basta naay panagiusa. Palampakan nato ang Dios. Amen. Dili lang panagiusa kung naay kaon. Dili lang panagiusa kung naay mga iwan. Panagiusa bisan sa kalisdanan. Doon na kay pagkabana. O sa may tamo sa diha nga magtiusa ka. Manduan sa Dios. Manduan sa Diyos ang panalangin. Di na kagani makaampo. Mis makaampo, Lord, ay ang Ginoo maghaguros na niya panalangin padulong. Padulong na sa iyo. Manduan niya. Kaya nakita niya, wala kay bigil nga tao. Di ka gadumot, dili ka panaway nga. Dito man nagita, pero atong sulod ba murag layo ra sa atong usag-usag. Kana dito magduulay ang atong buot sa usag-usag. Amen? Nga doon na kay malasakit, pagtagad, concern, bisan pa ang igsoon, ikaw sa doon na sa ikaw galingon nga mga kalisdanan. Pagdating doon tanaw na na ako'y kalisdanan, ikaw na kalisdanan, pero magtinabang na ito kung nangin mo ng Bible, bear ye once another's burden so that you can fulfill the law of Christ. Magpinasanay kita sa atong taksa-taksa kapalasunon, aron matuman ang balao ni Kristo. Mamulit ang tinuod ng fellowship. Magpinasanay ka. Naamot tayo mga kipasaan. Naamot tayo tagsakad sa mga balay ng problema. Pero magtinabangay ganita. Magtuman na to ang balao ni Kristo. Amen? Usa katuwa, kanunay ka, kung courage yun. Kung gusto niyo makita ang Diyos, gumando sa panalangin sa inyong panimalay.
Nakaingon na dito bukas mga igsoon, ulat-ulat na lang ta. Kung saan mahuman na itong church building, kung saan magdali. Pero ang Diyos nagmando o panalangin. Wa ko mapadungog-dungog, wa ko mamugos, wala yun. Namugos ba ko sa inyo kay mga yung kabilya, simento, sa tiles, wala. Never in my life. Utrohon ko, never in my life. Wa ko mamugos. Padungog-dungog ra. Okay ra na. Pero kung paano niya, besan pag mamugos tayo, agad pastor, agad, sulod, agad. Pero ikson, kawabasan takasakti sa Diyos. Kabalo mo mando ang Diyos, o kabalo mo tol-tol ang panalangin, asa ang imong address. Maglibog na lang ang parcel o delivery rider asa, pero never ang Ginoo. Katol-tol asa kang suukan ng puyo, kaya balo mo padala ang Diyos sa panalangin. Palagpakan na to ang Diyos. Amen. Hallelujah. Morning fellowship. Muna nga din na ito niyong dangon, labi na gayod, ni ining maong panahon, nag-anam kalisod, nag-anam kamahal, di na gini mo banti ang bugas. Mga igsoon, panahon na din, mag-iusap sa pag-ampo, aahon tayo. Amen. Sa tulong ng Panginoon. Amen. Dili sa tulong ng politiko, sa tulong ng Panginoon. Usa ayaw pakiasa ang fellowship, ayaw pakiasa ang simba. May panahon, mahigayon, pangitaan. Okay? Kung katulpo ng bata, sa buwan, dalhan. Kung ang imong lawas lain ang batingon, dalhan na dito sa fellowship. Malay mo, dito ra ka mabaskog. Kaya dito ka ra mabaskog, usa. Magbugat pa sa anong, usa mag-eiksunan, ang Diyos kabalo mo mando sa panalangin, ayaw undana ang fellowship. Ayaw nang katman kaya batiwan, pastorin ko ka na, sakit akong likod, sakit akong mata, sakit ang pugsa. Daghan mga gayon, ingana makiksunan. Hindi ko matingala, Ginoo mo mando na lang gito panalangin. Dili gyud nago palabyon ang higayon sa paging fellowship. Make fellowship a priority. Na may uban man God, why sabayan malate sa church pero mataranta sa buntag para dili malate sa trabaho. Okay, balik buntag. Bahalag di malate sa simba basta di lang malate sa trabaho. Ang ubang tao po dili silang ubang tao dili ka simba kay di kapoy sa trabaho. But never moingon nga dili sila maka-work kay di kapoy sila sa church. Kanos ang higayon nga miingon ka nga gikapoy ko simba. Gikapoy, grabe yung kapoy. Magka-explore na doon na lang ko isa katao, ako na dugay ng panahon. Sa pastor, hapon sa Domingo, dili lang sa ako mo repair, kaya nagpa-repair man ko ato ganang sound system. Sabi ko ka-repair. Gikapoy ko pagsimba. Na naman, kaamong simba, pastor. Basta, sayaw-sayaw yun. Ako na tinoon. Nagikapoy ko simba. Kamu kakapoy na mo sa inyong sayaw dahil anak-anak raman na ganyan. Anak-anak raman. Ikapoy na ba anak? Kapoy na nga siya. Manglingkod na lang ta, tao ng worship. Kita ko simbahan. Puto po nga tiguang. Nag-worship dito sa Korea, mga tiguang, nanglingkod na. Okay na siya, kung hindi kakaya. Pero wag yun ko na doon ka naging ko simba. Namay mo reklamo, halos 2 ka oras sa church. Sa usalang kaadlaw sa kada semana reklamo na tan 2 ka oras. Pero wago na dunggan 8 ka oras ta sa atong school or work sulod sa unang kaadlaw pero dili man ta reklamo. Nakapoy kay atong trabaho si mga sige ako trabaho sige ako eskwela. 8 ka oras, unang kaadlaw. Pero sa iba asa ko ni ilang simbaw. Gimop ano ganin ako. Pero magigsunan taas na ginagawa ka oras. Kung i-deduct na sa Ginoo sa imong kinabuhi, kada reklamo din mo duha, deduction sa imong kinabuhi, ambot, inaragin ta mga botong sa sinta. O sa edita mo simba, maigo lang kita, maigo tagwali, o mabandungan ta sa atong sayop sa church, mabalhin da yung tagsimbahan, o magundag na ba hinong simba, kaya maigo daw mo sila simba. Ako'y nadunggan anak. Pastor, ikaw mo masimba kay kapangigo, manggog ka.
Nalang-alang kinsa may doktor nga mo tambal ang dili ko ng sakit. Nagpa-check up kasing-kasing, i-check up hinuon ang imong hinuong baga. Nagpa-check up kag baga, ang i-check up hinuon niya ang imong utok. Naunsay kinsa man doktora nga buang-buang ingana, magpa-check up ko dok sa akong mata, i-check up niya hinuon ang imong ilong. Basig ang imong ilong na mo na di ba dangat nang dili gani ko kita dok niya imong ilong nga imong sigapon. Di lagi sila musipa kay kakaigo na. Mauwaw na kuno sila. Bahalag maulaw ta karon basta sa tubangan sa Dios ug badawlag. Di na tama ulaw sa pangatubang kaniya. Amen. Hallelujah. Ano? Dahil hindi sa natadiri pagabot dito. Okay na. Amen. Muna nga di tama ulaw. Ano nga? Kita tanan man gagaigo. Hindi sa ng pastor. Gagaigo sa kung kawawalisan. Di man ko perfect. Oh. Kana naman ga-picture mo yun. Perfect. Sila. Pero ako, hindi ko perfect na yun. Kung kita magkasapaan sa atong work, atong ikumparar sa work sa church, ha? Kung magkasapaan ta sa atong work, sa atong trabahoan, mga yung bintag na sa iyo, kung saan nga sa maningkamot sa sulod, ato naging ayon. Nga naman, gusto mo na ng trabaho. Hindi naman gusto footballon. Pero sa simbahan, magkasapaan, undan na yun, balin na yun. Pero sa work, digit mo resign. Kamu, nakasapa na mo sa inyong teacher? Nakasapa na mo sa teacher? Mga isla, ito ba? Kasapa na mo? Teacher? Inyong classmate, nakasapa na mo? Yung di ba rin na po mo gikan sa lain school, kaya nakasapa mo? Wala. Oh, wala. Wala daw. Usa na, panayon sa fellowship. Apil na sa mga kaitsunan. Given na siya, once in the fellowship, na correction, na ibadlong, na review, na encouragement, kompleto Ricardos. Na tangan. Pero makapaayo. Nakailaing excuse. Di ta kasi ba usahay kay may dimati ang nato sa tulang. Lawas. Pero kung trabaho gani, bisag may sakit mo, trabaho, gihapon, bisag hadlok. Kay hadlok makuhaan, madidakan ang sweldo. Di ta ganahan mo simba, kay muli kayo muhatag sa pledges tayo sa offering o labaw na kay white tie pliti. Oh, ganun yun. Ang gawin ka mas mo, nga ako kagadonggan, gani kasi ba white pliti. Okay. Anak ko pati pa yung white pliti, pastor, white pliti. Pero sige, tak-order sa siyati nga sa suroy-suroy sa mga resort o mga tourist destination. Hindi ko kasabot, white pliti. Pero, deliver ang siyati. Now, hinumdumi nga ang Diyos gusto siya mapuyo na to. Gusto siya mapuyo na to. God chooses to dwell with His people who are part of the local church. Ingon diya sa Corinthians 13:6, wa ba kamo masayod na damot templo sa Dios o kang Espiritu sa Dios nagpuyo ninyo? Masayod na mo ano, wala pa. Dahil sa Corinthians 3:6, biningon na siya sa katapusan ang picture na iyang gibilin, the last chapter, second to the last chapter sa Book of Revelation. Isa tanawa, adunay pinuy-anan sa Dios, diha uban sa tao, o siya magapuyo uban kanila, and they will be His people, and God Himself will be with them as their God. Muna'y promise sa Dios. Ingon siya, o nga dumot ko ang usa ka kusog ng tingog nga nagsulti gikan sa trono karon ang puloy-anan sa Dios ani ana sa katawhan magpuyo na siya tipon kanila og sila mahimong iyang katawhan ang Dios makiguban kanila og mahimong silang nga ilang Dios. Do you want God to be your God? Do you want God to be your God? Or do you want Satan to be your God? So don't stop the fellowship. If God is your God, there's no excuse and reason na di ka fellowship because He is our God. Regardless ni pastor, kung di ka ganahan ni pastor, ay nagtanawa si pastor, kaya natutuki si pastor, let God be your God. Ay na lang ko ako na pastor, okay na ako. Hindi mo ko ilang kagigutan, isang igugan lang ang Ginoo. Because the greatest friend that you will ever have, that will never forsake you nor leave you, is God. The only one that will, when you cry out sa
panahon nga doon na kay Panginoon, ang dili yung magpabungol-bungol si God na Diyos. Ayaw talipin tao ang Diyos sa gagmay lang rason na di nakakasimpan. Kaya ang siya na nasangkit nga dili yun kabalo mo balibad. Amen? Siya lang yun imong mapangayo at tabang sa tangan imong gikinahanglan.